Panibagong araw na naman nga sa atin mga mare. Naisipan ko nga maglinis ng bahay. Araw-araw ko naman ginagawa ito pero yung linis na gagawin ko ngayon ay tanggalin yung mga alikabok sa kasulok-sulukan. Medyo sinisibag nga ako for today's video. Maliit lang naman yung bahay namin kaya madali lang linisin. Dumadami na kasi yung mga nakasabit na damit at gamit na hindi na ilalagay sa tamang lagayan. Minsan kasi yung dapat na ilalagay sa taas ay natitenga na dito sa baba dahil tinatamad na nga umakyat sa taas. Kaya ang ending natatambak dito sa baba. Cream white nga pala yung tiles namin mga mare kaya mabilis makita yung mga dumi. Kaya minsan nakakailang walis talaga ako sa maghapon. At syempre dahil may mga chikiting tayo, hindi talaga maiiwasan yung kakaligpit mo pa lang, maya-maya ay may kalat na naman. Naisipan ko na nga rin magpalit ng bedsheet dahil 1 week na nga rin ito mga mare. Makati na rin kasi siya sa balat mga mare at medyo may amoy na din dahil nga minsan ay hindi maiwasan na tagusan yung pampers ni Brielle. Hanggang ngayon kasi mga mare ay nagpa-pampers pa rin siya sa gabi. 4 na taon na nga siya mga mare. Sinasanay ko na nga siyang umihi sa CR paggabi o madaling araw pero hindi kasi siya nagigising. Kaya hanggang ngayon ay kasama pa rin sa expenses namin ang pampers. Kaya nga sabi ko bago siya mag 5 years old kailangan nasanay na siyang magwiwi sa CR. Kayo ba mga mare, ilang taon ang mga chikiting nyo bago nasanay magwiwi sa CR sa gabi o bago siya masanay na hindi na mag-pampers sa gabi? Si Ate Erich ko kasi ay 4 years old pa lang siya bago siya nasanay na hindi na mag-pampers sa gabi. Umiiyak siya o nagigising pag naiihi kaya tinatayo ko siya agad. Dito naman kay Brielle ay hindi nga siya nagigising sa gabi, laging masarap ang tulog kaya kailangan pa talaga ng pampers. Dito nga pala kami natutulog sa baba mga mare kaya nandito din yung mga kutsyon at unan. Inaakyat ko lang yan sa taas kapag may bisita para lumuwag ang bahay. Wala pa kasi kaming kwarto sa taas mga mare at yung anak kong panganay ang natutulog sa taas. Pinagsipi ko nga muna yung dalawa kong chikiting para hindi sila magkukulit habang naglilinis ako. Ang hirap din kasi maglinis kapag may takbo ng takbo pero minsan hindi talaga maiwasan na habang naglilinis ka ay putak ka ng putak. Certified nanay ka nga daw talaga kapag ganun. Pagkatapos ko nga sa matinding walisan ay sa paglalampaso naman tayo. Buti nga at nauso yung ganitong panglampaso mga mare dahil dati ay basahan nga ang ginagamit namin. Yung tipong kailangan mo talagang sumuot sa kasulok-sulukan para maabot yung ilalim. Medyo matigas na nga itong hawakan ng map ko mga mare dahil nababasa kasi siya at kinakalawang. Kailangan na nga ulit siyang lagyan ng langis. Nakita ko nga naubos na pala yung mineral na tubig namin kaya nilabas ko na nga yung mga galon para pagdaano nagdi-deliver ay maisama na yung mga galon ko. Sa mga nagtatanong pala mga mare kung bakit maraming galon sa ilalim ay yun nga pala yung mga mineral. Dati kasi mga mare may tindahan kami at nagbebenta din kami ng mga mineral dito. Wala pa kasi kaming nawasa dito mga mare kaya nasanay talaga kami na mineral yung iniinom. At yung pangluto naman namin ay iniigib namin sa poso. Yung poso naman dito ay malinaw at malinis kaya pwedeng-pwede siyang pangluto. Inayos ko na nga rin pala yung mga lagayan ng mga tsinelas mga mare dahil nga ang dami na rin kalat. Hiwa-hiwalay na nga sila at hindi na nga magkakaparehas. After nga niyan ay hinuhugasan ko na nga itong mga pinggan at mga baso. Napansin ko nga din yung microwave na kinakalawang na. Naging yellow na nga ang kulay niyan mga mare dahil nung nag-init si Kuya Bricks dyan ng tinapay na may star margarine ay napabayaan at nasunog. Matagal-tagal na din nga pala sa amin ito mga mare, 6 na taon na din. Napanalunan ko pala ito sa parapol ng grocery kung saan ako dati namamalengke noong may tindahan pa kami. Tuwang-tuwa nga ako noon mga mare dahil first time ko nga magkaroon ng microwave. Mabuti na nga lang at gumagana pa rin siya hanggang ngayon. Dahil malaking tulong nga din ito kapag nagiinit kami ng ulam o kape. Sakto naman nga ay tapos na ako maglinis mga mare at naghaharutan na nga yung dalawa. Ito nga pala yung niluto kong tanghalian ngayon. Ginisang repolyo na may tokwa. Masarap yung tokwa mga mare sa magtataho ko nga pala yan nabili kaya sariwang-sariwa at bagong luto. Yung nabibili ko kasi sa palengke mga mare ay maasim-asim na at may amoy na rin siya kaya nadadala na rin akong bumili sa palengke ng tokwa. Nakita ko nga sa rep na malapit na nga matuyo itong kamote mga mare kaya naisipan ko na iprito na lang. Isasahog kasi dapat ito ni Mr. sa bunga ng mga lunggay. Ang kaso nga lang ay hindi pa siya nakabili. Kesa masayang nga ay ginawa ko na lang merienda. Nagpainit na nga ako ng mantika mga mare at habang nagpapainit nga ako ay pinunasan ko na din yung mga baso na nakadisplay dahil maalikabok na. Hiniwa ko pala ito ng parang pa-fries at nilagyan ko ng asukal. Naalala ko pala na ang tawag dito ay kamote Q. Yun nga lang pahaba nga lang
hiwa ko. Solve na naman nga ang merienda namin ngayon. Samahan pa nga natin nga ng mainit na kape para mas lalong solve na solve. Hanggang dito na nga lang ang ating mini vlog mga mare. Sana po ay suportahan nyo ang aming mga videos. Thank you!